Ontiveros. Di ba? Yan pa lang makikita mo na you are so hypocrite. Hindi ko pa sigurado kung mag-iisa ako o hindi, pero Hindi ka na-hurt. Magandang araw at pag-uusapan natin mga kababayan itong resback po ni Sir Banat Pai dito kay Risa Ontiveros pagkatapos idamay nga po siya sa kasong cyber libel dahil umano sa pagpapakalat niya ng disinformation, fake news at pagsusuporta doon sa fake video daw po nitong si alias Rene ayon sa allegation naman nitong si Risa Ontiveros. Tandaan natin mga kababayan, itong si alias Rene po ay siya po yung bumaliktad na witness nitong ni Risa Ontiveros at sinasabing siya daw po ay binayaran. Samantala, isama natin sa ating pag-uusapan dito sa bidyong ito, mga kababayan, abay tanggap na lang daw po ni Risa Ontiveros na kung siya man ay iiwanan nitong dalawang unggoy. Yung dalawang kalyado niya po na mga pink tilaw. Dahil itong dalawa na ito ay talagang nagdidesisyon na di umano'y sasanib puwersa sa grupo ng majority at suportado po itong si Chess Escudero. Si Risa Ontiveros may iwan na lang daw po siyang mag-isa, di bali daw po wala siyang kasama. pero Hindi ka na-hurt na kinampanya mo sila tapos naiiwan ka. hindi ko pa sigurado kung mag-iisa ako o hindi, pero Hindi pa daw siya sigurado pero sinabi niya na nga natanggap niya kung siya daw po ay iiwanan. kung ano man, basta maninindigan ako. Ang bawat isa naman sa amin ay responsable at saka accountable sa aming mga desisyon. So siguro dun sa mga kasama ko, mas dapat na sila ang sumagot kung bakit. So mga kababayan po natin, itong si Risa Ontiveros kasi ang gusto niya kasi siya po yung mag-leader-leader, no? Gusto niya kasi siya yung masusunod ng mga pink dilaw. Yung problema kasi ngayon, mga kababayan, ilalo siyang nasira dito, lalo na sa paglabas nitong si alias Rene, no? At lalo pa siyang masisira dahil nga po sa mga dinawit niya po ng mga vloggers, no? Na wala namang kinalaman diyan sa paglabas ni alias Rene. So ngayon, lumalabas na mukhang kinakahiya po si Risa Ontiveros nitong kanyang mga kapwa niya, itong mga kaalyado niya na mga pink dilaw dahil nga po sa kanyang maling ginawa. Nabisto po mga kababayan natin. And abangan natin kasi mukhang sasagot po itong si Atty. Topacio, Yuyuyo Topacio po dito. Yan po yung isa sa dapat nating abangan kung ano yung resback ni Atty. Topacio. Kasi hamon ni Atty. Topacio, no, na kasuhan siya nitong si Risa Ontiveros. Nila gagawin or hindi gagawin ang isang bagay na pinag-uusapan sa ngayon. Malalaman naman lahat ng final decisions ng bawat isa sa Pabait-baitan si Risa, no? umaga ng July 28 pag-open ng session. Hindi naman sila sa resolution of support para dun sa mapabilang sa majority. Hindi ka na-hurt na kinampanya mo sila tapos naiiwan ka. Hindi ako na-hurt dahil Hindi daw po siya na-hurt, mga kababayan po natin. Pero di ba, ang pagkukunwari niya ay nakikita po sa kanyang pagmumuka. Namin sinasabi ni Banat Bay, napaka-hipokrito itong si Risa Ontiveros. yun na nga sabi ko nga, basta patuloy akong maninindigan. Kung ang bawat isa sa amin ay may sariling diskarte, basta nakatutok pa rin ako doon sa layunin na palakasin yung oposisyon, hindi lang sa loob, pati sa labas ng Senado. So yan po mga kababayan po natin, palakasin daw ang oposisyon sa labas at sa loob ng Senado. Kasi nga po ito yung pinakaplano ni Risa Ontiveros, no, na talagang gusto niya na tumakbo as president, no, pagdating po ng 2028. Kaya ganito na lang po ngayon desperada itong galawan ni Risa Ontiveros. Ngunit mukhang hindi po nakikisa sa kanyang panahon at ganoon din po yung kanyang mga kalyado kasi marami po ngayon sa kalyado ni Risa Ontiveros mukhang siya po ay sinusuka at imbis na siya po yung ipopromote, no, mukhang ang pinopromote nila ngayon ay walang iba kundi si Leni Lutang pa rin at ang isa na kanilang pinopromote ngayon, no, ay itong si itong si Bam Aquino, mga kababayan natin. Tuloy natin. Ang hirap po sa atin, So, ito pala mga kababayan po natin ito yung sagot po ni Banat Bay. So parang resback niya doon sa banat ni Risa Ontiveros, no, na sila daw po ay nagpapakalat ng disinformation, fake sinuportahan nila yung fake video nitong si alias Rene.
ang feeling natin, ang pakikipaglaban lang sa bayan ay awayin ng gobyerno. Hindi. Pag may magandang ginawa ang gobyerno, dapat po natin itong suportahan ng buong buo. Pag may maayos. Pero pag alam nating niloloko tayo ng gobyerno, dapat po natin itong palagan. Kahit po to the point na atin po itong alam mo yun, ikaka-persecute. So, yan nga po mga kababayan po natin dahil itong si Banat Bay nga po, isinama po siya sa kaso nitong si Risa Hontiveros. Of course, hindi lang po si Banat Bay. Kasama po dyan si Miss Joey, si G. Sonsa, si Atty. Topacio, kasama po si Miss Crisette, si Tio Moreno, and kasama syempre yung nagpalabas ng video na si alias Rene. Pero ngayon, hinahanap ka natin ngayon, no, kung may bago bang sagot or video itong si alias Rene at mukhang wala pa po mga kababayan natin. So tinawag naman na hipokrito ni Banat Bay itong si Risa Hontiveros dahil po sa kanyang ginawa, no? Ginawa nitong si Risa Hontiveros sa mga DDS vloggers at sinabi niya nga marami pa daw siya isasama. Inaantay niya lang yung pag-validate ng mga video na pinalabas ng mga DDS vlogger. Alam mo mga kababayan po natin, itong si Risa Hontiveros, sadyang hindi niya kasi matanggap, no? Na ngayon ay bumabagsak na po siya. Tira na talaga yung karir ni Risa Hontiveros. Kasi lahat po na mga ginawa niya, no? Actually, hindi naman kasalanan ng ibang tao ito eh. Yung pagtatanim niya ng mga witnesses di umano, kundi kasalanan niya to, no? Kung hindi niya sana pinilit yung iba na yan at di umano'y binayaran para magtistigo laban sa kanya, edi wala sanang babaliktad. Eh wala eh, no? Ang lahat na ito is parang multo na ito para kay Risa Hontiveros. Parang karma na ito yung kanyang ginagawa. And nakita naman natin yung mga pattern. So, dahil hindi pa naman napatunayan talaga na siya ay nagtatanim ng mga witness. Pero ika nga may mga pattern, di ba? Sabi ni Atty. Topacio. Nandun po sa Parmali. Nandun po sa issue naman ni Kian De Los Santos and now with Pastor Apollo Quiboloy. And titingnan natin ito, no? Kung sino yung magwawagi dito. Itong si alias Rene, kampo ni alias Rene, o itong si Risa Hontiveros. And take note mga kababayan po natin ha, kahit si BP Sara ay nabasa na rin po yung affidavit kung saan sila po ay dinamay ni President Duterte. At simple lang naman yung komento po ni BP Sara doon po sa paglabas ni alias Rene. And siyempre si BP Sara hindi naman po kagaya ni Risa Hontiveros na konting galaw lang, ikaso agad. Hindi naman ito kagaya ng ibang politiko, no, na kapag sila ay nabubulgar, magpa-file agad ng kaso. Si BP Sara, hinahayaan lang po silang mag-atake at mag-atake dahil bakit pa sila kakasuhan? Alam naman po ng taong bayan na kasinungalingan lang po yung binabato sa mga Duterte. So kay Risa Hontiveros, bakit po siya nag-file ng kaso? Bakit siya galit na galit at gigil na gigil? So alam natin kung ano po yung katotohanan nitong pinagagawa nitong si Madam Risa. So, yan na po yung ating update mga kababayan at open po yung ating comment section para sa inyong mga komento and opinion tungkol po sa ating isyong pinag-uusapan. Kawawang Risa Hontiveros, makakabangon pa ba? Yan po yung katanungan ating malalaman hanggang sa 2028. Thank you and God bless.